Ibong Adarna, Saknong 730 hanggang 1,006. Ang nakaraan. Nang paalis na ay naalala ni Leonora na naiwan niya ang diamanting singsing sa ilalim ng balon, kaya't sinabi naman ni Don Juan na babalikan niya ito. Dala ng inggit, nabuo kay Don Pedro ang masamang balak na muli ay pagtaksilan ang bunsong prinsipe. Habang inihuhugos pa ibaba si Don Juan, ay pinatid ni Don Pedro ang lubid kaya't bumagsak ito sa ilalim. Anong laking katampalasan ang nasaksihan ng magkapatid na prinsesa. Ngunit wala silang nagawa kundi ang sumama at maging bihag ni na Don Pedro at Don Diego. Walang nagawa ang magkapatid, ngayon bihag na sila ng malulupit na prinsipe. Ngunit bago lumisan sa balon, ay binilinan niya ang kanyang alagang mahiwagang lobo na gamutin ang prinsipe at sabihing maghihintay ito sa kanyang pagbabalik. Samantala ay napanaginipan ni Haring Fernando ang kanyang bunsong anak. Ito raw ay iginapos at binugbog saka inihulog sa bangin ng mga di niya nakilalang mga sukaban. Ito ay nagdulot ng malaking alalahanin sa hari. Nasa ganito siyang pag-iisip nang dumating sina Don Pedro kasama ang mga prinsesa. Sinalubong niya ang mga anak na nagsasalaysay ng mga kasinungalingan kung papaano daw nila iniligtas ang dalawang prinsesa mula sa hikanti at serpiente. Hindi raw nila natagpuan si Don Juan. Hiniling ni Don Pedro na makasal kay Doña Leonora, samantalang si Don Diego naman ay sa kapatid nitong prinsesa. Agad na nakiusap si Doña Leonora sa hari at sinabing hindi niya ibig na makasal sapagkat siya ay may 7 taong panata sa kanyang yumaong mga magulang na siya ay mamumuhay ng mag-isa. Pinagbigyan naman ng hari sa hiling ang prinsesa. Napapayag na rin naman si Don Pedro sa kondisyong matapos ang 7 taon ay ikakasal sila. Ikinasal naman sina Don Diego at Doña Juana. Ang lobong engkantada. Inabutan ng engkantadong lobo si Don Juan na duguan at lamog ang katawan. Mabilis na kumilos ang lobo upang kumuha ng 3 bote at agad na nagtungo sa ilog Jordan. Pagkamat may mahigpit na tagapagbantay ang ilog, ay nagawa itong linlangin ng lobo upang malagyan ng tubig ang 3 bote. Natuklasan ito ng bantay at hinabol ang lobo. Tumalon ang lobo sa isang bangin para hindi masukol. Nakabalik ang lobo at agad ipinahid ang tubig sa buong katawan ni Don Juan. Nanumbalik agad ang lakas ng prinsipe at nangapahaw ang sugat. Nilapitan niya ang lobo at niyakap. Para namang bata ang lobo na kumandong ng buong tuwa kay Don Juan. Nagbalik sila ng palasyo upang kunin ang diamanting singsing ni Prinsesa Leonora. Sa tulong din ng lobo ay madaling nakaahon sa malalim na balon si Don Juan. Agad na ring nagpaalam ang lobo at iniwanan na si Don Juan na maglalakbay pa sa liblib na kabundukan. Pabalik na sa Brevania si Don Juan, ngunit siya'y napagod. Natagpuan niya ang isang punong kahoy na mayabong at doon siya nagpahinga. Sa kanyang pagtulog ay dumapo ang ibon at nakilala si Don Juan. Umawit ang ibong Adarna para gisingin si Don Juan. Nagising ang prinsipe at laking tuwa niya nang makita ang ibon na nakadapo sa sanga.
Sa pamamagitan ng awit ay nagsalaysay ang ibon kay Don Juan. Nalaman niyang kaya umalis ang ibon ay nais lamang siyang iligtas nito sa isang pasakit. Ang tunay na pakay ni na Don Pedro at Don Diego ay patayin silang dalawa. Inutusan ng ibong Adarna nang maglakbay si Don Juan patungo sa napakalayong reyno na isang napakagandang kaharian sa dakong silangan. Anang mahiwagang ibon, doon ay matatagpuan ng prinsipe ang tatlong magkakapatid na sina Isabel, Juana at Maria Blanca. Ang tatlo ay mga mutyang anak ni Haring Salermo, isang haring ubod ng tuso at talino. Sinabi ng ibon kay Don Juan na si Maria Blanca ang piliin sa tatlong prinsesa sapagkat ang ganda nito ay walang kaparis. Sa payo ng ibong Adarna ay naglakbay si Don Juan upang hanapin ang Reino de los Cristales. Samantala, sa palasyo ng Berpania ay patuloy na tumatangi si Prinsesa Leonora. Ayaw mawala ang pag-aalala ng prinsesa na baka hindi na iligtas ng lobong inkantada si Don Juan. Umaasa siyang sana ay dalawin kahit ng kaluluwa ng prinsipeng pinakaiibig. Sa loob ng 3 taon ay naglakad sa parang at gubat si Don Juan. Sa halip na matagpuan ang Reino de los Cristales ay lalo siyang nalikaw at napalayo. Natagpuan niya ang isang matanda sa paglalakbay. Si Don Juan ay gutom na gutom at nanghihingi ng limos. Binigyan siya ng matanda ng tinapay na durog at bukbukin sa itim. Dahil sa matinding gutom ay kinain niya ang tinapay. Laking pagtataka ni Don Juan dahil napakalinamnam ng tinapay. Binigyan din siya ng matanda ng pulot-pukyutan at inabutan ng inumin sa bumbong. Sa labis na kauhawan ay hiningi niya ang pahintulot ng matanda para ubusin ang inumin. Nanumbalik ang lakas at sigla ni Don Juan. Nalaman ng matanda na hinahanap niya ang daan patungong Reino de los Cristales. Pinapunta siya ng matanda sa ika-7 bundok upang hanapin ang isang ermitanyo. Binigyan siya nito ng kapirasong baro upang marapatin siyang paglingkuran ng ermitanyo. Sabihin lamang daw ni Don Juan na mula iyon sa isang matandang sugatan. Patuloy sa pagtangi si Prinsesa Leonora habang naghahanap si Don Juan ng ibang kapalaran. Madalas siyang puntahan ni Don Pedro sa kaniyang silid, ngunit tuwing malalaman na hindi iyon si Don Juan ay ayaw niya itong pagbuksan. Inaalo siya ni Don Pedro pero wala itong magawa kundi magngit-ngit ang kalooban. Ang pangalan pa rin ni Don Juan ang tinatawag ng prinsesa. Hiniling ni Don Pedro sa prinsesa na limutin na si Don Juan sapagkat hindi na ito magbabalik at malao ng patay. Sa kabila ng lahat ay si Don Juan pa rin ang nasa isip ni Prinsesa Leonora. 3 taon na siyang naghihintay at nagtitiis, subalit hindi niya maatim na magpakasal kay Don Pedro. Patuloy sa kanyang pananambitan ang prinsesa. Pinagtakhan niya ng labis na kung hindi nakaligtas si Don Juan, bakit hindi na nagbalik ang engkantadong lobo sa kanya. Samantala ay patuloy naglalakbay sa mga bundok at kaparangan si Don Juan. Inabot siya ng 5 buwang paglalakad. 7 bundok ang kanyang binagtas, 7 dus at 7 hirap hanggang sa marating niya ang dapa ng ermitanyo.
Natagpuan ni Don Juan sa ikapitong bundok ang ermitanyong hanggang baywang ang balbas. Nagalit ang ermitanyo dahil nabulabog ang katahimikan nito. Ibinigay ni Don Juan ang kapirasong baro na galing sa matandang na paglimos ng pagkain at inumin sa kanya. Nanangis ang ermitanyo. Tinawag ang Panginoong Hesus at sinabing tiyata't ipinadala ang piraso ng baro. Nalaman ng ermitanyo ang pakay ng prinsipe, ngunit sa loob ng 500 taong paninirahan ay hindi nito nababatid ang Reino de los Cristales. Pinatugtog ng ermitanyo ang kampana na nasa pintuan. At nagdatingan ang mga hayop sa Armenia, ngunit walang nakapapatid ng kinaroroonan ng reyno. Ibinigay ng ermitanyo ang piraso ng baro kay Don Juan. At inutusan ang ermitanyo ang ulikornyo na ihatid ang prinsipe sa bahay ng kapatid nito. Sumakay si Don Juan sa likuran ng ulikornyo. Natagpuan ni Don Juan ang ermitanyo na ang balbas ay nakasayad sa lupa. Nagalit ito sa pangahas na dumating. Ibinigay ni Don Juan ang ipinadalang baro ng pinanggalingang ermitanyo. Nalaman ng ermitanyo ang sadya ni Don Juan, ngunit sa loob ng 800 taong paninirahan nito sa lugar na iyon ay hindi nito napabatid ang tungkol sa hinahanap na kaharian. Pinatugtog ng ermitanyo ang kampana na nasa pintuan. Nagdatingan ang laksa-laksang ibon at nagsihanay ang mga ito ayon sa kanilang laki. Isa man sa mga ito ay walang nakaabot sa napakalayong lupain. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating ang agila na pagod na pagod. Nagalit ang ermitanyo sa agila. Kabilin-bilina ng ermitanyo na sa oras na marinig ang kampana ay kailangang umuwi agad ang mga ibon. Humingi ng tawad ang agila sa Panginoon. Sinabi ng agila na napakalayong lugar ang pinanggagalingan nito, kaya kahit napakabilis ng paglipad ay nahuli pa rin ang dating. Nanggaling ang agila sa lupain ng Reino de los Cristales. Ikinuwento ng agila kung gaano karikit ang kahariang nais marating ni Don Juan. Ang peras ay tunay na malinamnam. Tuwang-tuwa si Don Juan sapagkat sa wakas ay mararating na niya ang reynong matagal nang hinahanap. Inutusan ng ermitanyo ang agila na dalhin si Don Juan sa Reino de los Cristales. Sinabi ng agila na mararating nila ang banyo ni Maria Blanca sa loob ng 1 buwang paglipad. Sumakay na ang prinsipe sa likuran ng higanting agila at tumungo na sila sa dakong silangan. Pinasamahan sila ng ermitanyo sa laksa-laksang ibon na tagadala ng 300 duruan, 5,000 balang na pagkain at tubig na maiinom sa paglalakbay. Lumipad ng napakataas ang agila at tumapad sa paningin ni Don Juan ang napakalawak na langit at dagat na kanilang lalakbayin. Naubos ang baong pagkain ng agila sa loob ng 1 buwang paglalakbay. Hindi ito huminto sa paglipad kahit isang saglit. Lumapag ang agila sa banyong paliguan ni Maria Blanca at pinagkubli siya ng agila sa halamanan.
Sinabihan siya ng agila na ganap na alas 4 ng madaling araw ay paparoon si Maria Blanca upang maligo kasama ang dalawang kapatid na prinsesa. May kanya-kanya silang paliguan at malalaman niya kung sino si Maria Blanca sapagkat ito ang pinakamaganda. Iniutos pa ng agila na magtagong mabuti si Don Juan at hintayin ang pagdapo ng 3 kalapati sa puno ng peras. Nagpiling din ang agila na tibayan ni Don Juan ang dibdib upang magtagumpay sa minimithing pag-ibig. Naiwan si Don Juan at naghintay. Inaantok siya, ngunit pagsapit ng alas 4 ng madaling araw ay nakita niya ang 3 kalapati na dumapo sa puno. Naging-himala at ang 3 kalapati ay naging 3 magagandang dalaga. Si Maria Blanca ang pinakamaganda at agad napihag ang puso ng prinsipe. Nag-alis ng damit si Maria Blanca at lalo namang nahalin si Don Juan. Lumusong sa tubig ang prinsesa upang maligo. Kinuha ni Don Juan ang damit nito at pinaghahalikan. Nabigla ang prinsesa na nawawala ang kanyang damit at nagbanta siya na papatayin ang sinumang pangahas na gumawa nito. Naiwang mag-isa si Maria Blanca sa paliguan sapagkat umalis na ang 2 kapatid. Hinanap niya ang lapastangang kumuha ng kanyang damit hanggang sa nakita niya si Don Juan. Humingi ng tawad si Don Juan sa prinsesang iniibig dahil sa taglay na kariktan. Inihanda ng prinsipe ang sarili sa parusang igagawad ni Maria Blanca. Napawi ang galit ng prinsesa nang makita ang maamong mukha ni Don Juan. Umibig si Maria Blanca sa kakisigang taglay ng prinsipe. Nagpakilala si Don Juan na siya ang bunsong anak ni Haring Fernando mula sa kaharian ng Perbania. Nalaman din ni Don Juan na dadaan siya sa mabigat na pagsubok ng hari at kakailanganin niya ang tulong ni Maria Blanca. Pinalaan ni Maria Blanca si Don Juan na tuso at matalino si Don Anselmo. Ang mga prinsipe, duke at konding nakipagsapalaran ay nadaig ng talino ng amang hari kaya ang mga ito ay naging batong palamuti sa hardin ng palasyo. Sinabi ni Maria na ganap na alas 5 ng hapon ay pupunta ng hardin ang kanyang ama. Pinalaan niyang huwag papasok sa loob ng Palasyo Real si Don Juan sakaling papapasukin ng hari. Anang prinsesa ay tiyak na kamatayan ang naghihintay sa loob ng palasyo. Nagpasalamat ang prinsipe at ipinakita ang handa ang loob sa anumang pagsubok na ibibigay ng hari. Sa gabi ay magkikita ang dalawa upang alamin ni Maria Blanca ang unang pagsubok ng ama.